Nakuha ba yung aking kopya, Andrew? Sige po, tayo po ay magbabasa po muna. Tayo po tumayo lahat at tayo po ay magbasa. Kung di nagkakamali, nakalagay ko dyan talata Ephesians 1 verse 4. Yun nga ba ang nakalagay ko dyan? Pasuyo ako ng slides natin. Okay, sige. Yan po ang ating babasahin. Basahin natin sa English po. At sabay-sabay po natin basahin. Handa? Basa. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong muli biyaya na kami, Panginoon, ay makakapag-aral. Alam ko po, Panginoon, na ito ay masalang bagay, pero kami natutuwa na kami, Panginoon, ay abot ng biyaya at kami, Panginoon, ay masaya na ito po ay aming na-share at ito po ay aming nabubulay sa aming pong mga sarili, Panginoon. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, nawa po ay maging maayos po ito at sana, Panginoon, ang bawat sa amin ay patuloy na ma-amaze, Panginoon, sa ipong biyaya na ibinigay po sa amin. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng anak ang Panginoong Jesus. Amen. Amen po. Tayo po ay magpapatuloy. Ang ating pong pinag-uusapan ay Doctrine of Grace. 5 points, yun po ang ating pinag-uusapan. Tayo po last time, actually tayo po ngayon ay day 6 na. Simula po tayo nag-start, ay pang-6 na araw po natin ito sa ating pong pag-aaral. At tayo po ngayon ay, ang ating topic ay about unconditional election. So natapos na natin ang total depravity last time. Sana po natutunan ninyo. Natutunan niyo po ba yan last time? At nating naunawaan ang ating kalagayan. Bago tayo kinilos ng Panginoon, ang ating kalagayan nung tayo ay wala pa sa Panginoon. Totally depraved. At sana po ay na-define natin at na-defend natin sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia. At ngayon po ay puntahan natin ang pag-aaral po natin about unconditional election. Kasi nga po, tulip yung ating pinag-usapan. So T, tapos na tayo. Then letter U, tayo ngayon. Ano nga yung letter U? Unconditional election. So yan po ang ating pag-uusapan. Pagaman tapos na ho ang election, pero malapit na uli, 20 ano bang election? 2025. Pero ibang election po ito. Ito ay walang kinalaman doon sa election na yon. Ito ay unconditional election na ginawa ng Panginoon po sa atin. Yan po ang ating pag-uusapan. Sige po, pasuyo ako ng next natin na slide. So, medyo maliit yung nasa taas. Yung po ang first topic po natin, letter A, under the God unconditional election. Before the foundation of the world, God chose particular individuals unto salvation. Sana po ay malinaw po yun sa atin. That before the foundation of the world, God chose particular individuals unto salvation. His selection was not based upon any foreseen response or act performed by those chosen. Faith and good works are the results and not the cause of God's choice. So sana po yan ay ating maintindihan po. So ibig sabihin po niyan ay tayo po ay pinili ng Panginoon kailan? Before the foundation of the world. So ibig sabihin, wala pa hong sanlibutan, ay gumawa na ng pagpili ang Panginoon. At yung mga pinili na yon, ayun ang mga itinalaga ng Panginoon sa kaligtasan. Ayun po ba yung ating naiintindihan? So, kayo po ba'y naniniwala na ang mga maliligtas lamang ay ang mga pinili? At kayo po ay naniniwala na hindi maliligtas ang mga hindi pinili? Yun po ay katotohanan. Kasi merong particular na mga pinili lamang ang Panginoon. At yan ay itinalaga o pinili na kailan? Before the foundation of the world. Then, His selection was not based upon any foreseen response. So, hindi ito nakabase sa nakikitang pwede mong gawing response, positive response, na ikaw ay tatanggap, na ikaw ay mananampalataya, na ikaw ay magsisisi. Hindi doon nakabase. Hindi nakatingin doon ang Panginoon sa iyong pwedeng gawin na yon. Kasi, ipinilano na nga niya ito before the foundation of the world pa. Wala ka pa, ay nakaplano na. So, wala pang nakikita ni anuman. Wala pang ang tao. Wala pang ang tao ay kanyang dinesisyon na. Wala pang tao ay kanyang pinanukala na. So, hindi talaga ito nakabase sa foreseen response or act sa atin na mga pinili. Then, faith and good works are the result. Hindi yan ang cause of God's choice. Kasi sa iba, yung pananampalataya mo, yun ang dahilan para ikaw ay mapili. Pero hindi po yan. Yung iyong faith and good works ito'y bunga lamang ng pagkapili sa iyo. Ayun po ba? Malinaw po ba yun?
Sana po'y naiintindihan mo ito. Medyo malalim po yan, pero sana po'y maintindihan. Alam ko po nakakaantok na, pero gising-gising muna ho tayo na konti. Okay, puntahan natin ang first point. So, ang sabi diyan, A.1, God did the choosing. So, ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon ang gumawa ng pagpili. So, God did the choosing. The choosing. God did the choosing. So, ibig sabihin po niyan, hindi tao ang pumipili. Sino pumipili? Ang Panginoon ang pumili. At yun po ay may malinaw na talata na nagsasaad po dyan. At yan po, nakalagay na dyan, Mark 13 verse 20. Ang sabi po dyan, and if the Lord had not shortened the days, no human being would be saved. But for the sake of the elect, whom He chose. Whom He chose. Sinong pumili? He. Ang He dyan na tinutukoy ay ang Panginoon. He shortened the days. So, sinong pumili? Ang tao ba ang pumili? Hindi. Kasi kung tao ang pipili, bias ang tao. Tayo pong tao ay kakaibang pumili. Yun sa eleksyon, kamag-anak mo na. Sabi sa iyo, isingle mo na. Di ba, alam niyo ba yung sinisingle? Di ba, 7 ang kandidato. Ngayon, pinipilit niya na siya na lang iboto mo. Huwag mo na iboto yung kasamahan. Siya lang, mag-isang iboto mo. Kasi malaking bagay yun sa bilang. Kasi pag pati yung mga kakampi niya, ibinoto mo pa, at binoto mo rin naman siya, sa bilangan, pantay pa rin ang bilang. Hindi ka makakalamang. Pero kung ang sisingle mo siya, siya lang iboboto mo, yung mga kaibigan niya, yung mga kasama niya, hindi mo iboboto, lamang na agad siya ng isa. Ay kung kayo mag-anak ay 6 na nagsingle lahat. O, di ka? Pero dito sa atin, magkakamag-anak na hindi pa magkasinggilan din. Hindi mapakausapan. Ang tao ay bias pumili. Ang tao ay madayang pumili. Hindi mo sasabihin sa kanya, kasi baka masaktan siya, pero ikaw ay may sa loob mo, meron ka nang ginawang iyong pili. Di ka? Gayon tayo eh. Basta hindi naman niya alam eh. Pagkaharap mo, parang ikaw ang pinili ko. Sa eleksyon, dalawa yan. Dalawa nang liligaw sa iyong kandidato. Sabihin mo yung isa, ako kayo binoto po naman. Pero sa tunay, hindi yun ang binoto, yung isa. Kasi tayo, kakaiba tayong pumili. Tayo ay may panig, meron tayong kakaiba. Kaya buti na lang at ang gumawa ng pagpili ay ang Panginoon. Kasi siya ang may pinakabanal na pagkapili. At ang pagpili niya ay ginawa niya para sa atin at hindi tayo ang pumili sa Kanya. Tama ba? Kasi hindi nga natin siya pinili actually. Meron bang pumipili sa Panginoon? Wala. Why? Napag-aralan natin noong una, totally depraved. Walang makakapili sa Panginoon at walang gugustong pumili sa Panginoon. Kaya ang ginawa niya, siya ang pumili. Kasi hindi natin kaya ang piliin siya. Okay po? So next natin. So yun ang una. God did the choosing. So ang Panginoon ang gumawa ng pagpili. Yan ay related sa unconditional election. Okay? Pangalawa, God's choice was made before the foundation of the world. Yung binasa natin kanina, Ephesians 1 verse 4, ay malinaw na nagsasabi that the election was made before the foundation of the world. So ito ang sinasabi ng Ephesians 1 verse 4, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Kailan ginawa ang pagpili? Before the foundation of the world. Nung before the foundation of the world, may tao na ba? Wala pa nga. Wala pa nga ang mundo. Wala pang paglalagyan. Wala pang matitirhan. Pero pinili na at ginawa na niya ang pagpapili. That we should be holy and blameless before Him. Yun ang maganda doon. Mayroon palang purpose ang pagkapili sa atin ng Panginoon. That we should be holy and blameless before Him. Kaya mga kapatid, nakakatakot na tayo nagkiklaim na tayo mga pinili, pero ang pamumuhay natin ay hindi maayos. Yung pamumuhay natin ay basta na, yung pamumuhay natin ay nakakatisod, daig pa tayo ng mga nasa loob ng bilangguan na nagbabago. Ang karamihan sa atin dito, hindi naman nagbabago. Ang tagal ng pinapangaralan, yun pa din. Matitigas pa rin ang ulo, matitisurin pa din, kontra pa rin sa pastor, kontra pa rin sa mga gagawa, kontra sa gawain ng iglesia. Ay hindi ka, parang hindi yan ang palatandaan na ikaw ipinili. Kasi ang mga pinili should be holy and blameless before Him. Yan ang purpose niyan. Kaya kayo ba ay nag-claim na kayo mga pinili? So kayo ba ay nabubuhay ng holy and blameless before Him? Ay dapat. Kung hindi man, ay ating sikapin sa biyaya ng Panginoon. Sapagkat yan ang purpose ng pagkapili sa atin ng Panginoon. Hindi tayo, mga prinsipe.
na pinili niya. Prince of the Night. Uso yan ng mga time ng mga tribute ng mga bata. Tanda ko, naka-attend ako ng tribute ni Hannah. Meron doon na Queen and King of the Night. Prince and Princess of the Night. Meron mga gayon eh. Si Hannah naman hindi nakakasali. Okay, sige po. So yun po, malinaw yung una. Ang sabi ng point A, God did the choosing. Number 2, God's choice was made before the foundation of the world. So malinaw yun. Sinong pumili? Ang Panginoon. Kailan ginawa ang pagpili? Before the foundation of the world. So dapat huwag tayong malilito doon. Di ba uso yung who, what, when, why? Uso yun kapag tayo ay nag-a-announce, di ba? Sa school, sa mga bulletin board, nakalagay yun. Mahalaga yun. Sino ang pumili? Who? And the answer is God. Siya ang pumili ng pagpili. When? W. When? Before the foundation of the world. So mahalaga po yan. Next. 8.3. God's choice, God chose particular individuals unto salvation. Their names were written in the book of life before the foundation of the world. Almost the same with point number 2. Ang ibig sabihin nito, may piniling particular ang Panginoon at ito ang kanilang mga pangalan na isinulat na before the foundation of the world. So tayo pala ay isinulat ng ating pangalan before the foundation of the world. Malay kung may Rewel na noon. Brother Rewel, ay isinulat ka na doon, wala ka pa eh. Alam ng Panginoon na kapag ipinanganak ka, Rewel ang pangalan mo. Paano may isusulat yun? Kung hindi alam, nakakatuwa ang Panginoon. Hindi ko alam kung anong literal na ibig sabihin yan, pero nakakatuwa. Isinulat ang pangalan mo, wala pang mundo. Kung akong tatanungin, paano nangyari yun? Paano nagawa ng Panginoon yun? Walang paano sa Kanya. Wala kasing imposible sa Panginoon. Kaya niya yun. Nagawa nga eh. Hindi ka? May patunay ka tayo. Meron. Narito kayo eh. Kasi kayo, nasulat ang pangalan niyo before the foundation of the world. At itong ebidensya, narito kayo ngayon. Meron dong Rommel, meron dong Joas, meron dong Colin, meron dong kung sino-sino kayo. Naroon na kayo. Nung ako ay bagong ligtas, actually, kung ganun din kayo. Ang paniniwala ko, na kapag ako'y naligtas na, saka isusulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Yan ang aking pagkaintindi noon, nung ito hindi malalim na pinag-uusapan. Ewan ko kung kayo gayon din. Brother Henry, ganun ka din? Ayun, ganun ako eh. Hindi ko alam na yung palang ating pangalan na isinulat na, wala pa tayo. Hindi ka pa nananampalataya, nandun ka na pala. Paano kung hindi mananampalataya nun? Paano ka makakatanggi nun? Isinulat ka na. Hindi ka? So related ito dun sa irresistible grace. Paano ka makakatanggi? Nakasulat ka na. Sino ka nagsulat? Diyos eh. Kung ang nagsulat dun si Rommel, nabuburang pansulat niyan. Mongol 3, malabo. Kung Mongol 1, malinaw-linaw. Mongol 3 ang ginamit, malabo. Di kaya tayo, yung mga resibo nga sa SM, kaya sabi, picturean nyo po mga resibo. At yan po sa katagalin na papawi. Kapag po yan may warranty, kanyari, ang warranty ng iyong biniling washing machine ay 12 years. Binili mo ngayon, 12 years, pero mo gano'ng katagal yun? Siguradong yun, wala nang itsura ang resibo nun, as in plain white. Kaya picturean nyo po. Pag nawala ang cellphone naman. Pag tayo ang nagsulat, nabubura. Salamat na lamang at ang pangalan natin na Chari, Ninang Chari na eh. Ninang ko pala kayo. Tita Chari, ang inyong pangalan nakasulat na doon. Biruin nyo yun. Patong itong itlaan dati. Yung pala kayo kasali din doon eh. Nakatanggi ka ang Tita Chari. Hindi, why? Paano kayo makakatanggi? Nakasulat na. Yun po ay, hindi kapilosopohan yun. Pero yung name may logic. Tama ba? Intindihin nyo? Yung bang ating pinag-uusapan tulip, may logic? Ito ba may connection sa isa't isa? Meron. May connection niya sa isa't isa. Kaya po napakasarap ng ating pinag-uusapan. So God chose particular individuals into salvation. Their names were written in the book of life before the foundation of the world. Is that true from the Bible? May verse ba yun o yun gawa-gawa lang natin? Meron. Yan ang sabi, Revelation 13 verse 8. And all who dwell on earth will worship it,
everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb that was slain. Alam niyo po, ang pagkahalaga dyan, has not been written. Ang ibig sabihin niyan, merong mga tao talagang hindi napasulat before the foundation of the world. Although ang verse na ito ay nagsasabi na the name has not been written, so malinaw na ang pagsusulat pala ng pangalan ay noong bago pa lalangin, o bago pa, before the foundation of the world pa pala ginawa yun. Yan ang malinaw na dinidiin ng talata po na yan. Kaya salamat, Luigi. Brother Luigi, ikaw pala'y kasali doon. Hamak mo yun. With honor. Salamat sa Panginoon. Kayo ba'y masaya dyan? Kaya nakakamangha ang Panginoon, ano? Ito'y simpleng binubulay lang natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Biruin nyo yan. Wala pa ang mundo, nandun na tayo. Nakasulat na. Brother Romel, kahit pa anong gawin mong pagtakas, hindi ka makakatakas. Kahit pa saan ka pumunta, saan ka lumalayo ka na yata dati, pero nakabalik ka. Nasaan? Nasa Makulot? Nakakatuwa. Ako yung nabe-bless sa biyaya ng Panginoon sa atin. Sana kayo nabe-bless din. Kaya yung mga napumupunta dito, umaattend dito, ito, Walong Sumbat family, sa palagay ninyo, ang may power ba ay yung nag-invite sa inyo dito? Alam niyo po, ang pinakasusin, ang pinakadahilan talaga, wala naman kayo magagawa, nakasulat na ho kasi kayo sa aklat ng buhay. Kaya kahit hindi si Brother Henry, kahit hindi si Brother Romel, kahit hindi si Brother Eric ang nag-invite sa inyo, at narinig niyo yun, talagang kayo po ay pupunta at pupunta dito. Kasi nakatakda na kayo maliligtas. At nakasulat na ang pangalan ninyo doon before the foundation of the world pa. Kaya wala. So marami tayong pwedeng isipin na sige itong ginamit sa atin, pero alam niyo po, salamat at may ginamit. At salamat at may nagpagamit. Kasi ang Panginoon ay pwedeng gumamit ng kung sino-sino. Mangyari lang ang kanyang ipinlano. Aha. Mangyari lang ang kanyang nakaplano. Kagaya yung mga nasa kulungan na yun. Salamat. Biyaya din na kayo ginamit doon, actually. Kayo yung mga nag-aakay, kayo wala din may pagmamalaki doon, actually. Kayo sumunod lang sa commission ng Panginoon. At kayo ang ginamit para sa kanilang kaligtasan. Kasi sila naman, kahit hindi kayo magaling mangaral doon, nakasulat na din ang pangalan nila sa Book of Life before the foundation of the world. Kaya hindi rin kayo magagaling doon. Hindi pa rin kayo magagaling. Ang Panginoon talaga kasi ang gumawa ng pagpili. At siya ang gumawa ng paraan para sila'y talagang maligtas. Pero salamat at may nagpagamit at kayo po yun. Yan naman ang purpose natin ng mga pinili ng nauna. At mga naligtas na nauna. Tayo naman ang gagamitin sa mga iba para naman sila'y maligtas din. At yun ibiyaya ng Panginoon na tayo magamit niya. Kaya po lahat ng ginagawa natin ito sa kapurihan pa din ng Panginoon. Amen? Next po. Kadugtong pa rin yan sa point na yan na ang pagkapili, ang pagkasulat ng ating pangalan ay before the foundation of the world. Ito ay Revelation 17 verse 8. And the dwellers on earth whose names have not been written in the book of life from the foundation of the world will marvel to behold the beast because it was aimed is to come. So yan po ay malinaw na nakalagay dyan na ang pagkasulat ng ating mga pangalan ay ginawa before the foundation of the world. Ganun po katindi ang unconditional election. Ganun katindi ang election ng Panginoon. Ginawa niya na walang makakahadlang sa Kanya kasi wala pa ho tayo. Kaya yung sinasabi nila na nasa sa kanila nakasalalay ang pagkapili, kung sila'y maniniwala o mananampalataya, nakasalalay sa tao, paano iuugnay yun dun sa before the foundation of the world? Paano natin iuugnay yun? Ibig sabihin, buburahin na natin sa Bible ito. Kung totoo na ang pagkapili ay dahil nakadepende sa ating magagawa, na kung tayo ay magre-respond at tayo magsisisi at mananampalataya, para saan itong verse na nagsasabi na ang pagkasulat sa aklat ng buhay ay ginawa before the foundation of the world? Paano man niko-connect doon? Parang ang layo ng connection. Kahit ako'y hindi nag-aral, kahit ako'y nag-aral, hindi ko alam kung paano i-connect yun. Ayun sa aking pagkaintindi. Sana yun din ang inyong pagkaintindi. Hindi ito hinahanapan lang natin ng workaround. Ang Bible para mag-connect-connect. Siya ay nagko-connect ng kusa. Dahil siya talaga ay magkakaugnay. Hindi tayo nagtatahi-tahi. Hindi tayo nagawa-gawa para lamang ito magdugtong-dugtong. Sadyang yan ay magkakadugtong.
Next natin, na verse. So, point number 4, na base doon sa explanation na yan, ang first topic natin, before the foundation of the world, God chose particular individuals unto salvation. His selection was not based upon any person response or act performed by the chosen. Faith and good works are the result, not the cause of God's choice. So point number 4, God's choice was not based upon any person merit residing in those whom He chose, nor was it based on any person good works performed by them. So hindi ito nakabase sa anumang pwedeng magawa natin. Kasi yun ang kanilang ipinaglalaban dyan. Na ako'y hindi totally depraved. Meron akong konting natitira pa. Meron natitira sa akin na through my free will, ay pwede akong makapanampalataya. At pwede akong hindi makapanampalataya. So doon nakabase kung pipiliin ka o hindi. Okay? Pero ito po ay malinaw na hindi ito nakabase sa foreseen merit or act na pwede natin gawin. Romans 9:11-13. Pakibasa nga po. Pakibasa ng mga lalaki. Handa? Basa? Yan. So ginamit dyan na reference o example ay si Jacob and Esau. Though they were not yet born and had not done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works but because of His call. She was told, the elder will serve the younger, as it is written, Jacob I loved, but Esau I hated. So, hindi nakabase doon. Kasi sino bang may mas nagandang nagawa dyan? Si Jacob ay hindi maganda ang kanyang ginagawa, tama? Pero siya ang minahal ng Panginoon. Si Jacob nga nandaya Inagaw niya ang pagkapanganay ni Esau. Pero bakit siya? Hindi pa pinapanganak, pinili na si Jacob compared kay Esau. Pero kung ang pagbabasihan ay good works, ay hindi good ang ginagawa ni Jacob. Parang mas maganda pang ginagawa ni Esau kasi siya ay masipag. Siya ay masuno rin sa magulang. At siya ay nagkakayod, kumakayod. Pero itong si Jacob ay hindi. Patamad-tamad lang yan. At nandadaya lamang. Pero why? Bakit ipinakita ng Panginoon itong verse na ito? Para makita natin na hindi nakabase sa ating magagawa at sa ating mabubuting gawa para tayo ipiliin niya. Malinaw itong verse na ito. Dito, malinaw na nililinaw niya po yun. Kasi anticipated ng Panginoon na may mag-iisip ng ganito. Anticipated niya na may taong ipangangatwiran na ang pagpili ay nakabase sa mabubuting ginagawa natin. Kaya ang Panginoon hindi natin maluloko. Alam ko yan. Alam ng Panginoon yan. Kaya nga meron siyang talatang ganito. Kasi alam niya na ang mga tao ay ganyan mag-isip. Alam niya na ang mga tao ay ganito mag-isip. May makaredy na agad siyang pangontra. May nakaredy na agad siyang sagot sa usapin na ito. So, hindi po yung nakabase sa good works natin. Hindi nakabase sa foreseen merit na nagre-reside sa atin loob. Hindi po yun. Naintindihan niyo po ba? Why? Because the only condition is His own. Siya ang conditional. Siya ang may condition ng election. Hindi tayo. Hindi nakabase po sa atin. Ang kondisyon ng Panginoon ay siya mismo. Ginusto niyang piliin po tayo. Okay, next po. Number 5. Good works are the result, not the ground of predestination. So, ang dinidiin po dyan, good works are the result, not the ground of predestination. Result lamang ang good works. Yung paggawa natin ng mabuti, resulta lamang yan ng pagka-predestined sa atin. Okay po? So ito yung resulta. Hindi yan dahilan kung bakit tayo ay pinili. Ang good works ay resulta lang ng iyong pagkapili. Ephesians 1 verse 12. We who first hope in Christ have been destined and appointed to live for the praise of His glory.
who first hope in Christ have been destined and appointed to live for His praise and His glory. So, tayo muna ay na-destined and appointed para tayo'y mamuhay para sa Kanyang gloria. So, ibig sabihin, nauna ang pagkapili, nauna ang pagka-appoint bago ka mamuhay ng maayos. Ibig sabihin, yung good deeds mo ay hindi dahilan para piliin ka. Pinili ka muna, kaya ka nakakagawa ng ganyan. Yun ang tamang pagkakasunod. Yan ang tamang order ng pangyayari. Hindi yung, ikaw ay gumawa ng mabuti, kaya ikaw ay pinili ng Panginoon. Ay, ano yun? Adi, conditional yun, kung ganun. Kaya nga tayo naniniwala na this is unconditional. Walang kondisyon. Unang-una, malinaw na walang kondisyon. Ginawa niya ito, wala pa tayo. Yun ang malinaw na walang kakundi-kondisyon doon. Anong kukondisyonin nun? Wala ka nga eh. Anong kukondisyonin natin doon? Ngayon, kung nakabasa sa iyo, ay wala kang magagawang mabuti. Ay depraved ka nga eh. Ang naniniwala lang talaga sa ganito ay yung naniniwala na hindi sila depraved. Ay, sadya naman eh. Hindi ka? Ay, kaya naman, ang kanila naman diretso din. Dugtong-dugtong din yung kanila. Ay, sadya naman, hindi naman kami depraved eh. Sadya meron kaming amin pa na pwedeng gawin, na i-offer sa Panginoon na maging cause ng pagpili. Yan ang mahirap dyan. Pero tayo naniniwala, since naniniwala tayo sa total depravity, naniniwala tayo din dito sa unconditional election. Tama po ba? So, alin na una? Destination, predestination, or good works? Nauna yung predestination. Bago ka gumawa ng mabuti. Actually, kahit naman ikaw elected, hindi pa rin naman yun ang ground para gumawa ka ng mabuti. Kailangan mo maligtas din muna. Pero una pa rin ang election doon, bago ang salvation. Next po natin. Alam ko, mabilis lang itong ating discussion ngayon. Next week po, ang ating discussion na ito ay until June lang eh. Ano? Ang alam ko. Nagsimula tayo ng May ba? April. Kasi day 6 na eh. So parang April, April, May, June. 3 buwan daw ito eh, sabi ni Pastor. So, itong ating tulip na ito ay tatapusin natin end of June. Dapat by the last Sunday of June, tapos na tayo dito sa tulip po natin. And I hope kayo po ay may natututunan. Meron ka? Ito naman po ay refresher nyo lang kasi naturo na to sa atin dati. Hindi ka po? Actually, ang dami na natin dito. Bugbog sarado na tayo sa turo na to. Meron tayo sa Sunday School. Tapos meron tayo, yung din eh. Kaya po, mas maigi na ito ay talaga na ma-master natin. Actually, hindi naman natin kayang masterin. At least, tayo po ay natututo. Ano po? Yun pa rin, good works are the result, not the ground of predestination. Ephesians 2 verse 10. Ito, kabisado natin ito. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So, tayo po ay ipinrepare na ng Panginoon sa good works. Hindi nauna yung good work bago ka ma-prepare. Actually, yung predestination ay ginawa niya para ikaw ay, for your good works, kaya na sinabi natin kanina, to become blameless, to become holy. Yun ang purpose nun eh. Yung blameless and holiness na yun ay good works. Pero bago mangyari yun, kailangan ikaw ay predestined muna o predestinated. So yun ang kailangan mauna. Yun ang sequence po ng event. So kailangan muna tayo predestinated or elected bago tayo makagawa ng mabuti. So ang ibig sabihin po niyan, hindi ground ang good works sa iyong predestination. Ang ground mo sa good works ay yung predestination. The other way around. Tama ba? Yun ang kailangan nauna. Para makagawa ka ng mabuti, yun ang nauna. At may prosesong pinagdaanan bago ka makagawa ng mabuti. Okay po? So next po natin. Kayo ba ay okay lang? Number 5, yun pa rin. So, hindi pa tayo lumalayo sa point number 5, good works are the result, not the ground of predestination. Ito naman ay malinaw. Nung tayo, kahit ako nun ay mababaw pang Kristiyano, ito'y alam ko na ang una munang kaligtasan bago ang mabuting gawa. Yun naman ay alam natin noon pa. Ayun ang sadya namang itinuturo sa atin noon na kaya ka naman nakakagawa ng mabuti ay dahil ikaw ay ligtas na. Pero hindi paraan, ang paggawa mo ng mabuti, para ikaw ay maligtas. Yun ang aking alam. Yun din ang alam ko. Kasi nga, hindi naman ako malalim doon sa doctrine of election before.
Na alam, hindi pa, ang pinag-ugutan pa pala nun ay predestination. Hindi yung direct na salvation. Tama, pero tama naman. Na yung salvation talaga muna bago yung mabuting gawa natin. Pero may nauna pa pala dun sa salvation na yon. At yung pala yung predestination or yung election na tinutukoy po natin. Na, which is dati hindi natin alam at hindi natin iniisip at hindi natin pilit na inaalam. Buti na lang at lumalabas din yung mga issue. Nakatulong. Isang banda nakatulong. Tama ba ba? Nakatulong ba sa atin yung issue? Nakatulong. Sa akin personally, nakatulong. Why? Mas natuto ako nito. Mas nagsisikap tayong matuto nito. Kasi may issue eh. Alam naman tayo, marites. Anong agang pinag-uusapan? Kailangan ako'y in doon sa usapan. Kasi nakakahiya naman na may issue na pala, hindi ka pa aware. Mayroon na palang matindi nangyayari sa mga iglesia, hindi mo alam. Paano kung ikaw one time ay nadali noon? Hindi mo alam. Tapos bigla ka na lang sasama dahil kaibigan mo yun. Di ka? Hindi natin alam. Mayroon palang gayon na, nagkakahiwala yan pala dahil nito. Ay hindi natin na, buti na lamang at ating nalaman. At least ngayon, ay ating napag-uusapan. So okay niniwala ang God is able ay hindi papunta sa sitwasyon na tayo maghihiwa-hiwalay. Kasi alam ko, biyaya ng Panginoon na tayo nag-aaral ng ganito. Ito ay isang tool na ginagamit ng Panginoon para tayo maging united at hindi maging divided. Kaya tayo mga kapatid, since kita naman natin na talagang biblical ang binabasa natin at pinag-uusapan natin, paniwalaan natin po ito. Pero hindi ko kayo pinipilit, pero kita nyo naman, talagang katiwa-tiwala naman na yun ay nasa Biblia. Hindi lang po ito prinsipyo na pinaglalaban, nakagaya ng mga pinaglalaban ng mga NPA, hindi ho yan gayaan. Ito ay prinsipyo na may basihan. At ang basihan po natin ay ang Biblia. At makita nyo naman na malino nakasulat diyan na yan po ay galing sa Bible. At may mga talata po tayong inilalagay. Sabi ng John 15 verse 16, "You did not choose me." Totoo ba yan? Kasi kung tayo ang paraan, kung mabuting gawa ang paraan, sabi nga ng verse "You did not choose me." Paano yun? Hindi mo nga siya pinipili. Bakit mo hindi siya pipiliin? Depraved ka. Hindi mo kayang pumili sa Kanya. But I chose you. Buti na lang at pumili ang Panginoon. Buti na lang ang Panginoon ang gumawa ng pagpili. And appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. So ang nais nating bigyan ng pansin ay yung nakadilaw, I chose you and appointed you. Okay po? So yun po ay malinaw na ground for good works. Yung pagkapili na yun. Next po natin. Number 6. God's choice was not based upon person faith. Faith is the result and therefore the evidence of God's election, not the cause or ground of His choice. Almost the same yung pinag-uusapan natin kanina. Na hindi yung faith ang dahilan para ikaw ipiliin. Pinili ka muna bago manampalataya. Yan po ang process. Yan po ang pagkakasunod-sunod. Faith is the result. Therefore, the evidence of God's election, mga kapatid. Ngayon, kung ang faith pala ay result ng election, o evidence of the God's election, ibig sabihin, yung mga hindi elected, walang magiging faith yon. Hindi sila magkakaroon ng faith kung hindi sila elected. Faith is the result, therefore, the evidence of God's election, not the cause or ground of His choice. Kasi nga, sa kanila ay yung pananampalataya mo, yun ang ground para piliin ka. So ang pagkapili sa kanila ay hindi before the foundation of the world, kung ganun. That time na manampalataya ka, yun ang election mo. Ngayon, paano yun? Na tayo elected before the foundation of the world. May verse naman na nagsasabi. So, paano naman natin pasusubilianan yun? Okay? So, Acts 13 verse 48, "And when the Gentiles heard this, they were glad and glorified the word of God, and as many as were ordained to eternal life believed." Nauna muna ang ordination bago sila nanampalataya.
So, ang tinutukoy dyan na ordained, that is predestination. So, bago ka nanampalataya, ikaw muna ay ordained. Ikaw muna ay predestinated. Ikaw muna ay elected. We're ordained to eternal life. Believe. So, sino yung naniniwala? Sino yung nananampalataya? Yung mga ordained. Yung mga predestinated. Yung mga elected. Sila yung mga mananampalataya. So, anong nauna? Predestination before believing. Predestination before faith. Malinaw po ba ito? So ito po yung basic na discussion po natin. So sana naiintindihan po natin ito. Ito yung pinag-uusapan natin na unconditional election. Nakabase ba sa pananampalataya mo ang election? Hindi. Kasi kung nakabase sa iyo, hindi pwedeng tawaging unconditional election. Ang tawag doon ay conditional election. Tama ba? Huwag kang maniwala sa unconditional election kung naniniwala ka na faith ang paraan para ikaw ay piliin. Sala ang proseso. Pagpili muna bago ang pananampalataya mo. Hindi ka mananampalataya kung hindi ka pinili. Buti na lang at pinili ka. Pinili ka dahil magaling ka? Paano ka gagaling? Before the foundation of the world, ginawa ang pagpili. Anong ipagmamayabong mo doon? Anong ipagmamagaling mo doon? Wala ka pang ang buhay noon eh. So wala sa atin. Hindi nakabase sa atin ang pagpili ng Panginoon. Nakabase sa Kanya, nakabase sa Kanyang sarili. Hindi sa ating pananampalataya o sa good works na pwede nating magawa. Next. So yun pa rin, kadugtong pa rin ang point number 6, Acts 18 verse 27, He greatly helped those who through grace had believed. Through grace had believed. Next natin na verse. Ito yata yung mahaba. Hindi pa. Philippians 1:29, For it has been granted to you that for the sake of Christ you should not only believe in Him but also suffer for His sake. It has been granted to you. Ito po ay ibinigay na sa iyo matagal na. Granted to you. Bago ka pa nakapanampalataya. So sana malinaw na sa atin yung proseso po nito. Sequence lang naman ito. Matter of sequence. Chicken and egg. So yung matagal nang pinag-uusapan, so nauna ang pagpili bago ang pananampalataya. Yan lang po ang idinidiin po natin dito. At hindi ground ang faith mo para piliin ka. Ground ang election para manampalataya ka. Naintindihan niyo po yan? Next po natin. Yan na, ang maliliit na. Last na yata ito. Number 7. It is by faith and good works that one confirms his calling and election. Kadugtong ulit nung ating pinag-uusapan kanina. Kasi sumusuporta yun dun sa point letter A. Ang sabi ng point letter A, before the foundation of the world, God chose particular individuals unto salvation. His selection was not based upon any person's response or act performed by those chosen. Faith and good works are the result, not the cause of God's choice. So point number 7, under letter A, it is by faith and good works that one confirms his calling and election. So yung faith and good works, yan ang nagko-confirm ng iyong election. Tama ba? Kaya may ebidensya ang election mo. Anong ebidensya niyan? Pananampalataya mo at mabubuting gawa mo. Yun ang ebidensya naman ng election. Ito yung nagko-confirm. Ngayon, mahirap paniwalaan na nagsasabing elected ka na wala kang faith and good works. Pero yung mga yon, actually merong at this moment, may mga elected na hindi nila alam yon. Kasi wala pa sila sa kalagayang nakilos na sila. Wala pa sila dun eh. Wala pa dun sa kalagayang kinikilos na sila ng Holy Spirit. Marami pa dyan. Marami pa. Na wala pa sila sa stage na yon. Pero ngayon, tayo na nagsasabing ligtas na, tayo na nasa stage na kompleto na eh. Na napagdaanan na natin yun eh. Hanggang sa salvation. Kaya tayo, na mga ligtas na, makukonfirm natin ang election by our faith and our good works. Yun ang confirmation ng election na tinutukoy dito.
Yun yung 2 Peter 1 verse 5 to 11. Pakibasa nga, medyo mahaba-haba po. Sabay-sabay na po kayo. Handa, basa. Yun, malakas na pagpatapos na. Kahaba, gano'n, kaliliit pa. So, naka-highlight dyan yung confirm your call and election. Nakakatuwa. Nakakatuwa ang nagsulat ng talata na ito. Yung patas ka, yung logic, yung pagkakasunod-sunod ng mga sinasabi niya. Self-control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Nakakatuwa yung patas na yun. At yan pala ang confirmation ng call and election natin. Kayo ba'y masaya sa Panginoon na kayo elected? Kayo ba'y masaya na kayo regenerated na? Kayo ba'y masaya na kayo saved na? So kung ganon, tayo ngayon ay dapat kakitaan ng good works. Kasi yan ang confirmation ng ating election. So kayo ba'y okay na sa doktrina po na ito? Naintindihan ba natin ang doctrine of unconditional election? So naintindihan natin yung total depravity? Sana naintindihan natin ang unconditional election. Sinong gumawa ng pagpili? Tao ba? Hindi. Diyos. Kailan ginawa? Ang faith ba ay ground for your election? Baligtad. Election ang ground for faith. Tama? So yung good works and faith natin, yan ang confirmation ng ating election. Actually, dyan muna matatapos ang ating pag-uusap about unconditional election. Naintindihan niyo po ba? Kayo ba'y pinagpala ng Word of God? So sana po ay ating naintindihan. So dalawa ng ating na-discuss. Total depravity and unconditional election. Actually, mayroon pa po yan. Hindi yung letter A. May mga kasunod pa po yan. So papahapyawan lang natin yon next time. Then proceed tayo sa another letter, yung sa tulip natin. So pupunta tayo sa limited atonement na. So sana po ay may natutunan tayo, maaga pa po. Kayo ba personally ay dito, nung simula, nung tinalakay natin ito, hindi nung nag-discuss ako, nung simula nung ito ay brought out sa atin ni Pastor, sana ay tayo lumalalim na dito sa aralin po na ito. Hindi na dapat tayo ganun kababaw. Dapat naiintindihan po natin, lalo na doon sa mga newly baptized o mapapalad. Si Lance, sana naiintindihan to ni Lance. Lance nga ba? Oh, si Lance. So, mga bago pa lang dito, walang sumbat. Pero sana naiintindihan nyo na din po ito. At wag sana darating ang time na susumbatan nyo kami. Wala sumbatan, ha? So, ang aim natin po nito, kagaya na sinasabi natin, hindi para tayo magmayabang sa ating mga sarili dahil naunawaan po natin ito. At hindi para laitin din natin. Tama-tama. Kaya, alalahanan nyo yung preaching kanina ni Brother Romel. Kaya tayo maging maingat din sa mga sinasabi ho natin. Kaya yung pag-aaral natin na ito ay para ma-equip tayo ng salita ng Panginoon, hindi para ipagmayabang, kundi lalo nating purihin ang Panginoon. Sana yung pagkaalam natin ito ay magdala sa atin lalo sa paghingi ng tawad, sa pagbaba natin sa Panginoon, at lalo nating pag-igihin ang ating paglilingkod. So yung tayo ngayon nasa month of ministry, gamitin natin ang doctrine of grace para lalo tayong maglingkod sa Panginoon. Para lalo natin sambahin ang Panginoon. Para lalong kuminang ang Panginoon sa ating pong mga buhay. So sana po tayo po yung minatutunan
See you again next Sunday. Next Sunday, iba? Anong event natin next Sunday? Lord's Supper natin. So, wala tayong ganito. So, sa sunod pa. July na. So, mauusod talaga to. Malamang. Sige. Siguro ay hihirit pa tayo ng konti. Pasabi na lang kay Pastor. Hihirit tayo ng konti kasi napagtambakan tayo ng June ng activities. Mahirap din naman itong dali-daliin. Mahirap din naman itong basta natin. Kasi ganun lang ulit ang mangyayari dyan. Pinasadaan ng mabilis na wala namang naintindihan. So at least nahihimay natin at unti-unti nating naiintindihan. Okay po? So tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo.